Ang mga huling sinag ng araw ay tumatama sa marmol na sahig ng barracks. Ang Vatican ay tila humihinga ng mas malalim kaysa karaniwan, parang kahit ang mga pader ay alam na may bago. Ang katahimikan sa loob ng quarters ng Swiss Guard ay bihirang mangyari, ngunit ngayong gabi, lahat ay tahimik. Walang biruan, walang kwentuhan. Lahat ay nakaupo, nag-aabang, nagbubuntong hininga. May isang uri ng tensyong hindi maipaliwanag, hindi takot, pero hindi rin kampante. Ako si Marcus Vogel, 17 taon na sa serbisyo, isang veteranong gwardiya sa ilalim ng 2 Santo Papa. Ngunit ngayong gabi, nararamdaman ko ang isang bagay na hindi ko pa naranasan kahit kailan, kaba. Hindi dahil sa bagong Papa per se. Sanay na kami sa pagbabago ng leader. Hindi rin dahil sa pagsubok. Lahat ng dumaan dito ay sinubok. Hindi. Ang dahilan ay ito, isang mensahero ang dumating na pawis, hinahabol ang hininga, at may dalang utos mula sa mismong Santo Papa. Ang kanyang kabanalan ay nais kayong lahat sa Sala Clementina. Ngayon din napalingon kami sa isa't isa. Tahimik. Walang kumibo. Buong unit, tanong ni Commandant Schmid, matay bahagyang lumalaki. Tumango ang mensahero. Bawat isa. Ang utos ay malinaw. Bago matapos ang araw na ito. Hindi ito normal. Hindi ito protocol. Ang isang bagong halal na papa ay karaniwang nagpapahinga, nagdarasal, o nagkakaroon ng pribadong oras pagkatapos ng mahabang araw ng conclave. Hindi siya dapat nagpapatawag ng buong gwardya. Hindi na yon. Hindi ganito kaaga. Makakabuti pa siguro kung bulong ni Hans, isa sa mga pinakamatagal ko ng kasama. Ngunit bago pa siya makatapos, tumayo si Commandant Schmid. Walang tanong. Sundin natin. Habang umaayos kami sa pila, napansin kong nanginginig ang kamay ng isang batang gwardiya sa kanan ko. Si Marcel Roth. Bago lang. 2 buwan pa lang sa Roma. Mukha siyang hindi makahinga. Hoy, sabi ko, bahagyang ibinaba ang boses. Kalma lang. Hindi ito inspeksyon. Hindi pa. Napangiti siya, pilit. Hindi ko po alam kung bakit ako kinakabahan. Parang iba po kasi. Hindi siya nagkakamali. Habang umaalis kami sa barracks at tinatahak ang malalamig na pasilyo ng Vatican, ramdam ko sa bawat hakbang ang bigat ng gabi. Ang mga larawan ng mga santo at martir ay parang nakamasid. Tila ba pati sila ay nag-aabang sa mangyayari. Paglapit namin sa Sala Clementina, ang mga pintuang kahoy ay sarado. Ang mga tanod sa labas ay tahimik. Walang sinasabi. Ang katahimikan ay halos humiyaw sa loob ng dibdib. Tumayo kami ayon sa tagal ng serbisyo, mga veterano sa harap, mga regular sa gitna, at ang mga bagong recruit sa likod. Ako, gaya ng dati, nasa unang hanay. Katabi si Hans. Sa likod ko, naroon si Marcel. Nararamdaman ko pa rin ang paghinga niya, mabilis, mababaw. Ang liwanag mula sa mataas na bintana ay papalubog na. Ginto ang kulay na bumabalot sa loob ng silid. Ang mga fresko sa kisam, mga larawang inilaan para sa mga harit santo, ay tila nabubuhay sa liwanag ng dapit hapon. Walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Hanggang sa crack. Bumukas ang malalaking pinto. Ang lalaking pumasok ay hindi tulad ng mga unang araw ng mga papa na nakita ko. Walang seremonyang musiko. Walang pulutong ng mga kleriko. Walang bantay. Nag-iisa siyang pumasok. Si Papa Leo Rosé. Ang kanyang puting sutana ay bahagyang gusot. Ang kanyang hakbang ay mabagal pero tiyak. Para siyang mandirigmang kakaalis lang sa labanan, hindi dahil natalo, kundi dahil lumaban. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang uri ng pagod na hindi dulot ng pisikal na hirap, kundi ng bigat ng espiritu. Tumigil siya sa gitna ng silid. Sa harap naming lahat. Hindi ako humihinga. Tiningnan niya kami isa-isa. Mula sa pinakaunang hilera hanggang sa huli. Hanggang sa dumapo ang kanyang tingin sa akin. Magandang gabi sa inyo. Ang kanyang tinig ay may bahagyang accent, parang pinagsamang Ingles at Espanyol. Matigas sa dulo pero may lambing sa gitna. Alam kong wala ito sa schedule niyo. Ni sa akin. Pero kailangan ko kayong makita ngayong gabi. Nagtama ang aming paningin. At sa kabila ng lahat ng inaasahan ko mula sa isang papa, nakita ko sa kanyang mga mata hindi isang hari o leader, kundi isang tao. Tahimik pa rin ang silid.
Parang may panahong huminto. Ang mga hakbang ng Santo Papa ay hindi malalakas, pero bawat paglapit niya ay parang dagundong sa loob ng dibdib. Hindi ako sigurado kung kami ba ang pinuntahan niya, o kung siya ba ang humahanap ng lakas sa presensya naming lahat. Walang sinuman sa amin ang kumilos. Ang bawat gwardiya ay parang estatwa. Hindi dahil sa disiplina lamang, kundi dahil walang gustong masira ang sandali. May isang uri ng sagradong katahimikan sa hangin, isa na kahit ang pinakamahigpit sa aming mga veterano ay hindi pinilit sirain. Ang Papa ay huminto sa gitna, sa mismong gitna ng matagal ng marmol na sahig. Sa ilalim ng fresko ni San Miguel, ang mandirigmang anghel, na tila nakatingin pababa, nakikiisa sa tagpo. Mga anak, Yun lamang ang sinabi niya sa una. 2 salita. Pero sapat na yon para maramdaman naming hindi ito isang sermon, hindi isang tagubilin, kundi isang paglapit. Hindi ito bahagi ng anumang plano. Pero bago matapos ang araw, naramdaman kong kailangan ko kayong makita. Tumigil siya saglit, inilapat ang palad sa dibdib. Huminga ng malalim. Hindi ko ito sinulat. Hindi ko ito pinlano. Pero may mga salitang kailangang sabihin, hindi bilang isang pinuno, kundi bilang isang tao na, ilang oras pa lang ang nakalipas, ay napilitang yakapin ang bigat ng 2 milenyong pananampalataya. Ang kanyang tinig ay hindi malakas, pero malinaw. At may init na bihirang marinig sa loob ng ganitong klaseng bulwagan. Ngayong umaga, patuloy niya, ako'y isang kardinal na naglalakad sa mga eskinita ng Roma, sanay sa pakikinig. Sanay sa pagdarasal sa tabi ng mga hindi pinapansin. Pero mayong gabi ako na si Leo. Isang mabigat na katahimikan ang sumunod. Si Hans, sa tabi ko, ay bahagyang kumilos, tila napansin kong hindi siya makahinga ng malalim. Si Marcel sa likod ko, ay parang huminto sa paghinga. Ang Papa ay lumapit ng 2 hakbang. Inalis niya ang distansyang dapat ay ipinag-ingat ng tradisyon. Walang bantay, walang katulong, walang tagasalin. Alam kong may mga nanonood sa inyo. Mga pamilya ninyong nag-aalala, mga kaibigan ninyong nagtataka kung bakit pinili ninyong ipagsanggalang ang isang tao, isang simbahan, isang pananampalataya sa panahong ito. Alam kong mahirap ipaliwanag. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa mukha ni Marcel. Ngunit ang mga salita niya ay para sa lahat. Mahirap ipaliwanag ang pananampalataya, lalo na sa mundong ito. Mas madali ang katahimikan. Mas ligtas ang pagkukubli. Pero hindi ito panahon ng pag-iwas. Hindi tayo tinawag upang mamuhay ng tahimik. Sa puntong iyon, naramdaman kong nabubura ang mga linyang naghihiwalay sa amin bilang mga gwardiya at siya bilang Papa. Hindi ko na siya nakikita bilang pinuno, kundi bilang isang sugatang sundalo na piniling lumaban sa halip na magpahinga. May isang aral akong natutunan mula kay Francisco, Anya. At hindi iyon mula sa kanyang mga salita, kundi mula sa katahimikan niya. Siya'y marunong makinig. Marunong tumanggap. At higit sa lahat, marunong humiling ng tulong. Muling sumiklab ang alaala ni Papa Francisco sa aming isipan. Sa loob ng maraming taon, siya ang aming inalagaan. Marami sa amin, kabilang ako, ay lumuhod sa kanya, hinawakan ang kanyang kamay, nakita ang kanyang mga mata sa panahong siya'y lumalaban sa karamdaman. Hindi siya perpekto. Pero ramdam ang kabanalan sa kanyang katahimikan. Alam kong iniwan niya kayong lahat ng marka. Marahil mas matindi pa sa iniwan niya sa akin. Kaya hindi ko sinasadyang palitan siya. Hindi ko kayang gayahin siya. Pero kung may isa akong maipagpapatuloy, ito, ang paniniwalang hindi tayo nag-iisa sa laban. Tumigil siya muli. At sa katahimikan ng kanyang huling salita, narinig ko ang sarili kong puso. Malinaw. Mabilis. Tulad ng tambol sa loob ng dibdib ng isang sundalong papasok sa digmaan. Kaya ako narito. Hindi para utusan kayo. Hindi para sabihan kayo ng mga bagong tungkulin. Narito ako para kilalanin kayo. Isa-isa. Hindi bilang mga gwardiya, kundi bilang mga kalakbay. Naramdaman ko ang pagkagulat ng ilan sa likod. Hindi kami sanay sa ganitong tono. Hindi ito tagubilin. Hindi ito tagubilin ng isang leader. Ito'y paanyaya ng isang kapwa. Kung kayo ang magiging kalasag ng simbahan, hayaan niyong ako ang maging mukha nito. Hindi mukha ng kapangyarihan, kundi mukha ng pagsasakripisyo. Wala akong dalang sagot sa lahat ng tanong ng mundo. Pero dala ko ang parehong takot na dala nyo. At ang parehong pag-asa. Sa mga sandaling iyon, walang kaluskos.
Walang umubo. Walang sumulyap sa relo. Bawat salita niya ay parang sinasalat ang puso ng bawat isa. Sa gilid ng aking paningin, nakita kong pinunasan ni Marcel ang mata niya. Hindi niya siguro na malayang naiiyak na siya. Tumindig ng tuwid si Papa Leo Rase. Mula sa pagiging isang matandang pagod, tila nabuhay siya. Hindi sa pisikal, kundi sa intensyon. Bago ako lumabas sa balkonahe kanina, binulong ko sa sarili ko ang isang panalangin. Hindi ko ito ibinahagi kanina sa publiko. Pero ngayon, ibabahagi ko ito sa inyo. Tumango siya. At sa marahang pagtaas ng kanyang kamay sa dibdib, sinabi niya sa wikang Espanyol, San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. Ang tunog ng kanyang tinig, bagamat mahina, ay tumama sa silid tulad ng kulog sa gabi, hindi dahil sa lakas, kundi sa katotohanan. Ipagtanggol mo kami sa labanan. Ang panalangin ay nabitin sa hangin. Hindi niya ito tinapos. Sa halip, pinanatili niya ang kanyang mga kamay nakalapat sa kanyang puso, at ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapikit. Pagkatapos ng ilang segundo, dumilat siya. At doon niya ibinaba ang bigat ng gabi sa harap namin, hindi sa pamamagitan ng utos, kundi sa pamamagitan ng katapatan. Sa loob ng Kapilya Sistina, anya sa tinig na halos parang bulong, habang ang mga boto ay dumarami, habang ang mundo sa labas ay nag-aabang, habang ang langit ay tila tumahimik na takot ako. Isang biglaang kilabot ang dumaan sa aking batok. Isang papa. Sa harap ng kanyang mga tagapagtanggol. Umaamin ng takot. Hindi takot sa posisyon. Hindi takot sa tao. Kundi isang mas malalim, mas mahirap ipaliwanag na takot. Takot na baka hindi ko kayanin. Takot sa mundo kung saan halos wala nang nakikinig. Isang mundo kung saan ang teknolohiya ay umaakyat, ngunit ang pagmamahalan ay bumabagsak. Kung saan mas marami tayong koneksyon, ngunit mas kaunti ang pakikiisa. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Ni ang hangin ay parang umiiwas sa pag-istorbo sa kanya. May mga taong nagsasabing ang mundo ay moderno na progresibo. Na hindi na kailangan ang simbahan. Na ang pananampalataya ay isang bagay na luma at nakalipas. Pero alam niyo kung anong nakikita ko? Tumingin siya sa amin. Muli, tumigil ang kanyang tingin kay Marcel, bago ito tumawid kay Hans at tumama sa akin. Nakikita ko ang mga batang nawawala sa sarili, hindi dahil wala silang gadgets, kundi dahil wala silang direksyon. Nakikita ko ang mga pamilya na nagkakahiwalay hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa pagkalimot sa halaga ng sakripisyo. Ang kanyang tinig ay unti-unting lumalim. Hindi sumisigaw. Hindi nagtataas ng boses. Pero ang laman ng bawat salita ay matalim, malinaw. Ang kultura ng hitsura ay umuusbong. Ang totoo ay tinatawag na hindi sensitibo. Ang kasinungalingan ay ipinapasa bilang kalayaan. At ang pananampalataya ay nilalait. Muli katahimikan. Pero sa likod ng katahimikan na yon, naramdaman ko ang pagkabasag ng ilang bagay sa loob ko. Parang may humawak sa mga piraso ng dati kong pananampalataya at dahan-dahang ibinubuo ulit. Alam niyo ba kung ano ang sinabi sa akin ni Francisco bago siya tuluyang nanghina? Tumigil ang papa. Bahagyang pinunasan ang kanyang mata. Nag-angat ng tingin sa kisame, parang kinakausap ang isang alaala. Robert, sabi niya, hindi kailangan ng mundo ang isang papa na perpekto. Kailangan ng mundo ng papa na hindi natatakot lumuhod. Lalo na sa harap ng mga sugatan. Ang mga salitang iyon ay parang matalim na hangin sa puso. Hindi ko mapigilan ang kumunot ang aking noo. Lumulutang sa isipan ko ang imahe ni Papa Francisco, simple, tahimik, matatag sa kanyang kahinaan. At iyon ang natutunan ko sa kanya. Hindi ang mangaral mula sa itaas, kundi ang makinig habang nakaluhod. Naglakad ang Papa ng ilang hakbang pa. Marahan. Halos hindi lumilikha ng tunog ang kanyang mga sapatos sa sahig. Napansin ko ang bahagyang panginginig ng kanyang kaliwang kamay. Hindi sakit, kundi pagod. Ngayong araw, hindi ko pa naramdaman ang gutom. Pero ramdam ko ang bigat. Para bang ang bawat sandali ay may kasamang desisyong magpapabago sa landas ng simbahan. Tumingin siyang muli sa amin, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay tila naghahanap. Hindi lamang nagsasalita, kundi naghahanap ng koneksyon. Kaya nandito ako. Hindi para humingi ng loyalty. Hindi para magbigay ng bagong panuntunan. Kundi para sabihin sa inyo na natatakot din ako.
Sa puntong iyon, isang bagay ang gumalaw sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman, pagkakakilanlan. Natatakot akong mawalan tayo ng boses. Natatakot akong ang simbahan ay maging tahimik sa mga oras na ang mundo ay sumisigaw ng kasinungalingan. Pinikit niya muli ang mga mata at sa mababang tinig bumulong. Natatakot akong kalimutan natin kung sino tayo. Bigla niyang iniangat ang ulo at sa kakaibang lakas ng loob tumingin sa amin. Pero higit sa lahat, natatakot akong hindi tayo maging tapat sa ating tawag. Hindi sa simbahan. Hindi sa mundo. Kundi sa Diyos. Ang kanyang tinig ay tila mas malinaw, mas buo kaysa kanina. Parang ang bawat piraso ng takot na ibinunyag niya ay nagbigay daan sa panibagong lakas. Alam kong kayo'y sinanay para sa disiplina, para sa katahimikan, para sa proteksyon. Pero ngayong gabi, hinihiling ko sa inyo na maging higit pa sa mga tagapagtanggol. Hinakbang niya muli ang paa niya, ngayon ay mas malapit sa unang hanay. Nais kong ipagtanggol ninyo ang pananampalataya. Hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng paninindigan. Sa panahong ang pagsunod sa ebanghelyo ay tila isang krimen. Napansin kong mahigpit na hawak ni Marcel ang rosaryo sa bulsa niya. Nakayuko siya, pero nanginginig ang balikat. Sa tabi ko, si Hans ay nakatitig lang, parang nilulunok ang isang emosyong ayaw lumabas. Ako? Hindi ko masabi. Parang may tinig na gusto kong isigaw, pero walang lumalabas. Ang papa ay nagsalita muli. Hindi ko kailangan ng mga sundalo. Kailangan ko ng mga saksi. At doon, parang tumigil ulit ang oras. Ang mga salita niyang iyon ay tumama hindi lamang sa tainga, kundi sa mismong kaluluwa. Saksi. Isang salitang puno ng kahulugan. Hindi lamang tagamasid, kundi tagapagdala ng apoy. Kung minsan, anya, ang tunay na misyon ay hindi nagsisimula sa paglalakad. Nagsisimula ito sa pagtanggap na kahit takot tayo, hindi tayo lalayo. Tahimik ang buong silid at sa sandaling iyon, tila naging mas maliit ang mundo. Wala ng Vatican. Wala ng gwardya o ranggo. Tanging isang lalaki sa puting damit, nakatayo sa harap ng kanyang mga tagapagtanggol at ang anino ng isang santo na hindi kailanman lumisan. Ang papa ay muling nagsalita, mas mabagal na ngayon, parang dinadama bawat salita bago ito bitawan. Bago ako pumasok dito, pumasok muna ako sa kapilya. Hindi bilang Santo Papa. Bilang Robert. Narinig ko sa kanyang tinig ang pangalan na halos hindi na ginagamit. Robert. Ang kanyang pagkatao bago pa siya pinasa ng simbahan. Bigla kong naalala, ilang oras lang ang nakalipas, isa lamang siyang Cardinal Prevost. At doon, anya, napatingin ako sa upuang madalas niyang gamitin. Palagi siyang nauupo sa likod. Tahimik. Walang kasamang tagapag-utos, walang politiko. Palagi siyang may dalang maliit na notebook, walang laman kundi mga panalangin at listahan ng mga pangalan. Tumingin siya sa amin. Hindi lamang parang ama, kundi parang anak na nagluluksa. Francisco. Hindi ko siya tatawagin ang dating papa. Hindi siya nakaraan. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tinig niya sa isipan ko. Tumahimik siya muli. Ilang segundo. At sa katahimikan, parang lumitaw si Francisco mismo, hindi bilang figura, kundi bilang presensya. Sa puso naming lahat. Noong siya'y malapit ng mamaalam, pinatawag niya ako. Tahimik ang kanyang silid. Walang kasamang pari. Walang kleriko. Kami lang dalawa. Habang nagsasalita si Leo Rossi, napansin kong nakapikit si Marcel. Hindi natutulog. Nakikinig. Tila iniimprinta sa isipan ang bawat salita. Umupo ako sa tabi niya. Humawak siya sa braso ko, mahina pero mahigpit. Tumingin siya sa akin. Hindi ko makakalimutan ang itsura ng mga mata niya, puno ng pagod, pero mas higit pa roon puno ng pananampalatayang buo hanggang dulo. Ang tinig ni Leo Rossi ay naging basag. Ngunit hindi siya tumigil. Robert, sabi niya, hindi mo kailangang maging matapang palagi. Pero kailangang totoo ka. Sa sarili mo. Sa Diyos. At sa mga tao. Tumigil siya. Pinisil ang tulay ng ilong. Pumikit ng sandali. Ako, samantalang pinagmamasdan siya, ay napaisip, ilang papa ang ganito magsalita. Ilan ang handang maging ganito kahubad sa harap ng mga gwardiya? Nang mga huling araw niya, binabanggit niya palagi ang isang panalangin. Isa raw na noon pa man ay hindi niya malimot.
Galing sa isang papa noon pang 1,800 na. Isang panalangin para kay San Miguel Arcangel. Napataas ako ng tingin. Hindi ko ito inaasahan. Leo Lalzai. Siya ang papa na nagsulat ng panalangin ito matapos, ayon sa kanya, ang isang matinding pangitain. Isang tanawin ng simbahan na winawasak mula sa loob, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi ng kalituhan, pang-aalipusta at panlilinlang. Naglakad si Leo Rasi ng dahan-dahan pabalik sa gitna. Hindi pa rin siya humihiwalay sa amin, pero ngayon ang tinig niya ay tila hindi lamang patungkol sa amin, kundi sa simbahan na kanyang minamahal. Si Francisco, sa kabila ng pagiging mapayapa, ay naniniwala na nasa gitna na tayo ng digmaang iyon. Hindi natin ito nakikita sa mga lansangan, kundi sa mga puso. Sa loob ng pamilya, sa mga eskwelahan, sa pamahalaan, sa mismong pananampalataya ng marami. Tumingin siya sa kisem. Ang kanyang mata ay namumuo ng luha, ngunit hindi ito bumaba. Sa halip, tumingin siyang muli sa amin at sa pagkakataong iyon, para siyang hindi nagsasalita bilang papa. Para siyang isang taong bitbit ang huling habilin ng isang kaibigang pumanaw. Sinabi niya sa akin, kapag ikaw na ang humawak ng krus, Robert, huwag mong kalimutang hindi mo ito binubuhat mag-isa. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Sa loob ng maraming taon, ang mga pahayag ng mga papa ay formal, makatao, madalas inaasahan. Ngunit ito ay habiling may luha. At iyon ang dahilan kung bakit, mula ngayong gabi, isasama ko kayong lahat sa panalangin iyon. Huminto siya sa harap ng hilera namin at para bang hinihintay ang aming pahintulot. Wala namang kailangang magsalita. Ang katahimikan ng aming pag-ayon ay sapat. Ipaglalaban natin ang pananampalataya. Sa panalangin. Sa pagkakaroon ng lakas ng loob. Sa paninindigan. Hindi sa dahas, kundi sa liwanag. At doon, habang ang araw ay tuluyang lumulubog sa labas ng Sala Clementina, tumayo si Leo Rasi na parang muling isinilang. Hindi masaya, hindi rin matapang sa karaniwang anyo. Kundi puno ng panata. San Miguel Arcangel, bulong niya, sinimulang muli ang panalangin, ipagtanggol mo kami sa labanan. San Miguel Arcangel. Muling dumaloy ang tinig ni Papa Leo Rasi sa buong Sala Clementina. Ngunit ngayong pagkakataon, may ibang dalang bigat. Hindi ito basta panalangin. Hindi ito bahagi ng misa. Ito ay panata, at habang sinisimulan niya ito, ang mundo sa labas ay tila lumalayo. Ipagtanggol mo kami sa labanan. Maging aming sandigan laban sa mga kasamaan at bitag ng demonyo. Nakatayo kaming lahat. Walang nag-utos na tumindig, pero kusang nangyari. Parang otomatikong paggalang. Ngunit hindi lang paggalang ang naramdaman ko, kundi isang pagkakaisa na bihirang umiral sa isang silid ng Sundalot Santo Papa. Ang boses ni Leo Rasi ay mababa ngunit buo. Ang bawat salita ay parang palakol na dahan-dahang humahati sa katahimikan ng mundo. Walang puwersa, tanging katapatan. Tumingin ako sa kaliwa. Si Hans, na madalas ay tinitingnan ang mundo sa pamamagitan ng kumpas at utos, ay nakatitig sa kisam. Walang bakas ng kontrol, puro pagsuko. Sa kanan ko, si Marcel ay nakayuko. Hawak pa rin ang kanyang rosaryo. Pero ang bibig niya ay gumagalaw. Tahimik pero sumusunod. At ako. Ang sarili kong tinig ay biglang bumalik, hindi mula sa bibig, kundi mula sa puso. Matagal ko nang hindi naramdaman ang ganito. Hindi simula ng dasal, kundi simula ng pakikidigma. Pagliwanagin mo ang kadiliman sa aming paligid. Huwag mong hayaang manaig ang takot. Hindi ito bahagi ng orihinal na panalangin. Napansin ko agad. Nagdadagdag siya. Binibigyang laman ang pagitan ng mga lumang linya. At kung kami ay mapagod, maging ikaw ang aming lakas. Kung kami ay magkamali, ikaw ang aming paggabay. At kung kami ay matakot, paalalahanan mo kaming hindi kami nag-iisa. Mabagal ang pagbigkas niya. Hindi parang recitation, kundi paghugot. Parang bawat salita ay hinugot mula sa kailaliman ng isang kaluluwang may sugat at pananampalataya. Sa likuran, narinig ko ang paghina ng ilang bata sa ikatlong hanay. Hindi ako lumingon pero ramdam ko. May umiiyak. Hindi malakas. Hindi hysterical. Ngunit may pagluha. San Miguel, prinsipe ng hukbong makalangit ni. Muli niyang binigkas ang linya, ngayon sa wikang Italyano. Difendisi nella battaglia. Si nostro sostegno contro le malvagit, incidi del diavolo.
Ang tunog ng wikang iyon ay parang musika sa matandang mga pader ng silid. Luma, ngunit buhay. Ang fresko sa kisame ay tila lumalim. Ang anino ng espada ni San Miguel ay tila bumaba, sumama sa mga dasal na bumabalot sa silid. Chidio lo comandi, suppliciamo. E2, Princep della Milizia Celestine. Ang kanyang tinig ay nanatiling mababa, ngunit tumitibay. Parang bato sa gitna ng bagyo. Pagkatapos ng Italyano, tahimik siya. Tumango ng bahagya. Huminga. At saka siya muling nagsalita, sa Espanyol ngayon, ang wika ng kanyang mga misyon sa Peru. Ngunit hindi ito dahil sa tradisyon. Alam ko kung bakit, para maintindihan ng puso. Hidios lo sameta, tirogamos supplicantes. Nae, Princep de la Milicia Celestial. Ang tono niya ay halos parang tinig ng ama na bumubulong sa kanyang anak sa gitna ng dilim. Con el poder que Dios te ha dado, arroja al infierno y Satans lie, los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amen. Pagkatapos ng huling salitang iyon, tumahimik ang buong silid. Isang katahimikang hindi hungkag kundi puno. Puno ng diwa. Puno ng apoy. Puno ng isang uri ng paniniwala na bihirang ipakita ng mga taong sinanay para maging bakal. Sa unang pagkakataon sa gabi, tumingala si Leoracie at hindi lang kami ang tiningnan. Tiningnan niya ang mga espada, ang mga alabarda, ang mga uniforme. Ang mga armas na ito, sabi niya, tinig na bumalik sa kanyang normal na tono, ay hindi lamang bakal. Isa itong paalala na tayo'y may tungkuling lumaban. Pero ang tunay na labanan ay hindi sa katawan. Naglakad siya papunta sa unahan. Tumigil sa harap ni Commandant Schmid. Ang kalaban na yon ay hindi laging halata. Hindi palaging may pangalan. Hindi palaging may mukha. Tumingin siya sa aming lahat. Ang kalaban na yon ay takot. Pagkakanya-kanya. Kasinungalingan na ibinabalot sa anyo ng toleransya. Ang kalaban ay ang pagtanggap ng mali bilang tama at ang pagwawalang bahala sa totoo dahil ito'y masakit. Naramdaman ko ang init sa aking mata. Ayokong matawag na mahina pero hindi ito tungkol sa kahinaan. Ito'y pagpapalaya. Parang bawat salita ng Papa ay umaabot sa mga hiwa ng ating konsensya. Hindi para husgahan, kundi para isingit ang pag-asa. Ngayon, wika niya, nanalangin tayo hindi bilang bahagi ng ritual, kundi bilang deklarasyon. Hindi tayo tatahimik. Hindi tayo lilingon. Muli, bumulong siya. Ipaglalaban natin ang simbahan. Hindi sa ingay, kundi sa katotohanan. Tumingin siya kay Marcel. At sa harap ng lahat, tinanong, "Bata, anong pangalan mo?" Nabigla si Marcel. Nanginginig, sumagot, "Marcel Roth." Kagalang-galang na Santo Papa. Umiti ang Papa. "Ilang buwan ka na sa serbisyo, Marcel?" 2 buwan po." "At bakit ka nagpunta rito?" Tahimik si Marcel. Halos hindi makatingin. Pero sumagot siya. "Dahil naniniwala pa rin po ako na may saysay ang pananampalataya." Walang mas malalim na sagot ang kailanman na ibibigay ng isang sundalo. Tumango ang Papa. At sinabi, hindi kay Marcel lamang, kundi sa amin lahat. Iyan ang panalangin ko ngayong gabi, na ang ating pananalig ay hindi lang maging depensa, kundi maging liwanag. Matapos ang panalangin, tumayo si Papa Leoracie sa gitna ng Sala Clementina. Tahimik pa rin ang lahat, ngunit hindi na yon ang uri ng katahimikang puno ng tensyon. Ito'y katahimikang may pakahulugan. Walang sinuman ang kumilos. Kami ay para pa ring mga haliging buhay. Ngunit ang naramdaman ko sa paligid ay hindi pagkakakulong sa ritual. Ito'y pakikiisa. Naglakad siya. Mabagal, tahimik. Parang bawat hakbang ay inilalapat sa lupa hindi para magpakitang gilas, kundi upang gumuhit ng bagong landas. Tumingin siya sa unang hanay. Ang kanyang mga mata ay dumanas na ng pagod, pero maliwanag ang laman ng mga ito, pananampalatayang hindi para ipahayag, kundi para ibahagi. Ang inyong mga sandata, anya, ay gawa sa bakal. Malamig. Matibay. Simbolo ng paninindigan. Ngunit ngayong gabi, nais kong hindi lang ito maging pananggalang sa katawan. Tumigil siya sa harap ni Hans. Humawak sa ulo ng alabarda. Bahagyang pinikit ang mga mata. Kundi paalala na tayo'y hindi lang tagapagtanggol ng katawan ng simbahan. Tayo'y tagapagtanggol ng katotohanan nito.
Ang daliri niya ay bahagyang nanginig. Naramdaman ko ang pag-igkas ng init sa paligid. Hindi dahil sa emosyon lamang, kundi dahil sa bigat ng kahulugan. Pagkatapos, lumipat siya. Isa pa. Isa pang alabarda. Isa pang sandata ng panata. Isa-isa. Walang pinalampas. Hindi ito mabilis. Hindi ito seremonya. Ito'y sagradong paglapit. Paglapit niya sa akin, hindi ko alam kung hihinga ako o hindi. Hindi ko alam kung dapat ko siyang tingnan sa mata o yumuko. Ngunit hindi na ako nakapag-isip dahil bigla niyang hinawakan ang aking sandata. Mainit ang kanyang palad sa kabila ng malamig na simoy ng gabi. Tumingin siya sa akin. Diretso. Walang laylay ang balikat. Walang bahid ng pagiging superior. Para siyang kapwa mandirigma, humihingi ng pakikibaka. Kayo ang una kong pananggalaban sa kadiliman na hindi nakikita, wika niya. At ako, sa abot ng aking makakaya, ang magiging paalala ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Hindi ko inasahan pero sumagot ako. Walang rehearsal. Walang pagdadalawang isip. At kami po, sabi ko, ay magsisilbing paalala ng inyong misyon kapag ito'y biglang bumigat. Bahagyang umiti ang papa. At sa kanyang mga mata, nakita ko, hindi pa sa salamat, kundi pagkilala. Nang matapos niya ang pag-ikot, bumalik siya sa gitna. Kumuha ng malalim na hininga. Tila may bagong lakas ang kanyang tindig. Ang inyong mga sandata ay hindi kailanman umaatake. Kayo'y sinanay upang humarang, upang lumaban kung kinakailangan, ngunit higit sa lahat, upang tumindig. Sa puntong iyon, ang Commandant Skimid ay humakbang pasulong. Hindi inutusan. Hindi tinawag. Ginawa niya ito ng kusa. Tumayo siya sa harap ng papa. Buo ang loob. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit marugdog. Kagalang-galang na Santo Papa, anya, habang kami humawak ng mga sandatang ito upang protektahan ang inyong katawan, aming ipinapangako na ipaglalaban din namin ang pananampalatayang inyong iniaalay. Hindi bilang sundalo lamang, kundi bilang mga tagapagdala ng panalangin. Naramdaman ko ang bugso ng hangin sa aking dibdib. Ito'y panatang hindi kailanman isinulat sa manual ng gwardiya. Ito'y tipan, hindi sa pagitan ng pinuno at tauhan, kundi ng pastol at mga tagapagtanggol ng kanyang mga tupa. Pagkatapos, tumingin ang papa sa aming lahat. Baka dumating ang mga araw na hindi kayo makatatanggap ng pasasalamat. Marahil pagtatawanan kayo. Minsan, sasalubungin kayo ng mga matang puno ng pagdududa. Humakbang siya ng isang beses. Itinaas bahagya ang kamay. Pero tandaan niyo ito, sa bawat paghawak niyo sa sandatang ito, ipaalala niyo sa mundo na hindi pa rin tayo sumusuko. Hindi sa mundo. Hindi sa Diyos. At hindi sa isa't isa. Sa tabi ko, nakita kong unti-unting tumuwid ang likod ni Marcel. Hindi dahil sa utos. Kundi dahil sa dignidad. At sa kabila ng pagod, lamig at katahimikan ng gabi, ramdam ko, may binago ngayong gabi. Ang gwardiya ay hindi na lamang proteksyon. Kami ay naging mga saksi. Dapat ay dito na siya aalis. Sa kahit anong pontipikado, ito na ang dulo, bendisyon, salita, tapik sa balikat, tapos ay lilisan ang papa sa katahimikan. Pero hindi siya umalis. Sa halip, tumalikod siya sa altar, at walang seremonya, naglakad siya papasok sa aming hanay. Walang anunsyo. Walang escort. Walang pagsigaw ng bukas daan. Kundi isang tahimik, determinadong lakad, isang pastol sa gitna ng kanyang mga tupa. Lahat kami ay biglang nabuhay. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa hindi inaasahang paglapit. Ang isang papa ay karaniwang inilalayo, inilalagay sa entablado. Pero ngayon, siya mismo ang lumalapit. Tumigil siya sa unang hanay. Sa isang gwardyang may edad na, si Lucas. Anong pangalan mo, anak? Lucas, kagalang-galang na papa. Ilang taon ka na sa serbisyo? 21 po. Kaya mo pa? Ngumiti si Lucas, hindi sigurado kung tatawa. Sa awa ng Diyos, papo. Sa awa rin niya, sana kaya ko rin, sagot ng papa, at lahat kami ay natawa. Tahimik. Magaan. Lumipat siya. Isa pa. Isa pang tanong. Isa pang pangalan. Isa pang istorya. Hanggang sa tumigil siya sa harap ni Marcel. Nag-angat ng tingin si Marcel, bagamat halatang pinipigilan ang emosyon. Anong pangalan mo? Marcel Roth, kagalang-galang na Santo Papa.
Saan ka nagmula, Marcel? Lucerne, Switzerland po. Ilang buwan ka na rito? 2 pa lang po, Santo Papa. Tumango si Leo Rase. Tinignan ng binata, saglit, tila tinitimbang hindi ang kanyang ranggo, kundi ang bigat ng kanyang puso. 2 buwan, ulit ng Papa. At ako 2 oras. Nagkatawanan muli ang ilan. Pero kami tumahimik agad dahil nakita naming hindi ito biro. May laman ang sinabi niya. Ibig sabihin, Anya, sabay tayong nagsimula. Ikaw bilang tagapagtanggol, ako bilang tagapasan. Wala tayong handbook para rito. Pero pareho tayong tinawag. Tumingin siyang malalim kay Marcel. At pareho tayong hindi siguradong naintindihan tayo ng mundo. Ang kamay ng Papa ay dahan-dahang umangat. Inilagay niya ito sa balikat ni Marcel, marahan lang, pero sapat para maging selyo ng isang panata. Hindi ka nagkamali sa pagpunta rito, anak. Hindi rin ako. At kahit hindi nila maunawaan kung bakit natin ito ginagawa, tayo mismo ang makakaintindi sa isa't isa. Nakita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata ni Marcel. Hindi siya umiyak. Pero malinaw ang kapangyarihan ng sandaling iyon. Hindi ito biyaya. Ito'y pagkilala. Pagkatapos ng ilang hakbang, siya'y tumapat sa akin. Napatingala ako. Hindi ko inaasahan. Sa totoo lang, ako na siguro ang huling gugustuhin ng sinumang papa na kausapin. Ang veterano. Tahimik. Matigas. Pero hindi siya lumagpas. Hindi siya dumaan. Tumigil siya at tumingin diretsyo sa akin. Ikaw, Anya. Matagal ka na rito. 17 taon po, sagot ko, halos pabulong. Tumango siya. Ilang papa na? 3 na po kayo. Ibig sabihin, marami ka nang nakita. Hindi ako sumagot. Pero ang sagot ay nasa mga mata ko na. Anong maipapayo mo? Tanong niya bigla, sa isang papa sa unang araw ng kanyang tungkulin. Tumigil ang mundo. Literal. Narinig kong huminto sa paghinga si Hans. Narinig ko ang isang putol na hikbi sa likuran. At ako? Wala akong maisip. Hindi dahil wala akong alam, kundi dahil hindi ko akalaing tatanungin niya ako. Tumingin siya, mapagpasensya. Wala siyang pressure. Parang sinasabi ng kanyang mata, kahit anong totoo, sapat na. Napasandal ako sa aking mga paa. Huminya. At sinabi ko, magtiwala po kayo sa Diyos muna. Tapos sa amin. Tahimik ang paligid. Walang palakpakan. Walang hiyawan. Pero alam kong tumama ang mga salita. Ang Santo Papa ay ngumiti. Hindi para ipakita ang ganda ng ngipin. Hindi para kunwari. Kundi para sa isang bagay na totoo. Parang nagpasalamat ang kanyang kaluluwa. Iyan ang pinakatamang payo na natanggap ko ngayong araw, bulong niya. At hinawakan niya ang aking balikat. Mahigpit. Sandali lang. Pero sapat para pasanin ko ang bigat ng kanyang pasasalamat. Nang makalibot na siya sa lahat, bumalik siya sa gitna. Tumayo. Tumingin sa amin at sa sandaling iyon, hindi ko na siya nakita bilang isang papa. Nakita ko siya bilang isa sa amin. Kinabukasan, gumising ang Roma sa ingay ng mga kamera. Mula sa mga plaza hanggang sa pinakalikod ng mga katedral, ang pangalan ng bagong papa ay laman ng bawat bulong. Ang mga mamamahayag ay nakapwesto sa harap ng obelisko sa gitna ng San Pedro. Lahat may hawak na mikropono, lahat may kanya-kanyang bersyon ng unang araw ni Leo Rasi. Pero kami na naroroon noong gabi bago ito lahat, alam naming nagsimula na ang pontipikado. Hindi sa ilalim ng ilaw ng media. Hindi sa sigaw ng mga tagahanga. Kundi sa gitna ng katahimikan ng isang silid, sa pagitan ng isang pastol at ng kanyang mga tagapagtanggol. 6:00 pa lang ng umaga, bumalik ako sa barracks. Wala pa roon ang karamihan. Ngunit may isang tao na nauna sa akin. Si Marcel. Nakatayo siya sa tapat ng maliit na kapilya ng gwardiya. Tahimik. Nakatingin sa altar. Lumapit ako. Hindi ko siya tinawag. Pero naramdaman niyang nandoon ako. Maaga ka, sabi ko, mababa ang boses. Ngumiti siya. Pagod pero buo. Gusto kong magsimula sa panalangin. Hindi ko sinagot. Tumabi lang ako sa kanya. At sa katahimikan ng umagang iyon, nagdasal kami, hindi sabay-sabay, hindi malakas, pero magkasama.
Makalipas ang ilang oras, tumambad na ang araw ng opisyal na mga aktibidad. Ang Santo Papa ay lalabas sa harap ng mundo. Magkakaroon ng misa. Magpapakita sa mga leader ng estado. Magpapahayag ng kanyang unang mensahe. Lahat ito ay bahagi ng tradisyon. Ngunit habang pinapanood ko siya sa maliit na telebisyon sa sulok ng barracks, alam ko sa sarili ko. Hindi ito ang simula. Ang simula ay kagabi nang tumingin siya sa aming mga mata, isa-isa, at nagsabing hindi ako perpekto. Pero hindi ako natatakot. Noong gabing iyon, nang bumalik ako sa aking kwarto, binuksan ko ang isang lumang kwaderno. Matagal ko na itong hindi nagagamit. Karaniwan, ginagamit ko lang ito tuwing may misa ng Pasko o Semana Santa. Ngunit ngayong gabi, parang may nagsabi sa akin na oras na para magsulat. Kaya isinulat ko ang lahat. Hindi bilang ulat. Hindi bilang dokumento. Isinulat ko ito bilang patotoo. Sa gabing iyon, nakita ko ang isang lalaking niluklok bilang papa hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kanyang kahinaan. Hindi siya dumating na may dalang mga utos. Dumating siya na may tanong. Dumating siya na may bukas na palad, hindi nakataas na kamay. At sa bawat salita niya, sa bawat paghawak niya sa aming mga sandata, sa bawat paglalakad niya sa pagitan naming lahat, ibinaba niya ang langit sa lupa, hindi sa pamamagitan ng himala, kundi sa pamamagitan ng pagyakap sa katotohanan, na ang Diyos ay kasama natin kahit sa takot, sa pagdududa, sa katahimikan. Habang sinulat ko ito, naramdaman kong unti-unting naglalakbay ang mga salita, hindi palabas, kundi pabalik sa puso ko. Sa tagal ng panahon, naging bahagi na ako ng sistema, orasan, panata, proteksyon. Pero minsan, sa gitna ng pagsunod, nakakalimutan mo kung bakit ka nagsimula. Ngunit ngayon, naramdaman kong bumalik ang sagot. Sa huling bahagi ng misa, habang ipinapakita sa diye ang pagbabasbas ni Leo Rasi sa karamihan, may isang close-up ang kamera sa kanyang mukha. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya seryoso. Tila may kapayapaang bumalot sa kanyang mukha. Hindi dahil tapos na ang kanyang unang araw, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos ng misa, bumalik ako sa Sala Clementina. Walang laman. Tahimik. Ngunit ang enerhiya nandoon pa rin. Humakbang ako papasok at bawat yabag ko ay tila may kaakibat na alaala. Ang panalangin. Ang pagpapatotoo. Ang paghawak ng papa sa aking balikat. Tumayo ako sa gitna kung saan siya unang tumigil. Isinara ko ang aking mga mata. At sa loob ng ilang segundo, hindi Vatican ang naramdaman ko. Narinig ko lang ang tinig niya, parang bulong. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang tumindig. Paglabas ko, naglakad ako sa pasilyo patungo sa barracks. At doon, sa dulo ng hallway, nakita ko si Marcel, nakatayo na sa kanyang posisyon. Tuwid ang likod. Hawak ang alabarda. Nakaharap sa pintuan. Wala siyang sinasabi. Pero sa mga mata niya, may bago. Hindi na siya yung batang naguguluhan. Hindi pa siya bihasa. Hindi pa siya eksperto. Pero ngayon, siya na ay bantay ng isang adhikaing mas malalim kaysa seremonya. Tumigil ako sa gilid. Tumayo. Tumingin sa kanya. Walang salita. Walang utos. Walang pag-apruba. Ngunit sa loob ng katahimikan na yon, pareho naming naintindihan. Ang simbahan ay nagsimula ng panibagong kabanata. Hindi dahil may bagong papa, kundi dahil ang pinuno ay nagdesisyong maging kapwa. At ang mga bantay ay naging mga saksi. Hindi ko alam kung gaano katagal pa ako mananatili sa serbisyo. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. At sa bawat umaga na tataas ang araw sa ibabaw ng Roma, sa bawat oras na mananahimik ang Vatican pagkatapos ng seremonya, at sa bawat gabing may magbabantay sa pintuan. May dasal na bumubulong sa bawat sandata. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami sa labanan. At sa pagitan ng bawat salita ng panalangin na yon, nakatago ang alaala ng isang pastol na hindi natakot makisama sa kanyang kawan. Kung nakatulong sa iyo ang kwentong ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-share upang mas marami pa ang mapalakas ang pananampalataya.